po akong alam tungkol sa ating bansa, marami pa rin po ako natutuhan ngayon. Ang tatlong ito ay may iba't ibang tradisyon, kultura at dialekto na nagpapakilala sa ating mga Pilipino. Oo, at tayo ay pare-parehong Pilipino. Okay, Bible story naman. Sige po, Kuya Eric! Sige, kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pagpapatnubay ng Panginoon kay Jose nang siya ay nasa lupain ng Ehipto. Hindi po siya pinabayaan ng Panginoon sa lahat ng kanyang paggawa nang siya'y nasa lupain ng Ehipto. Pinagpala po ng Panginoon ang lahat ng kanyang paggawa. Kaya pinamahala po sa kanya ni Potifar ang lahat ng kanyang ari-arian. At sa kabila nito ay mayroong dumating na pagsubok kay Jose. Ito, basahin natin ang nakasulat sa Henesis sa 39:11 hanggang 23. At nangyari ng panahong ito na siya'y pumasok sa bahay upang gawin niya ang kanyang gawain at wala sino man sa mga tao sa bahay doon sa loob. At siya'y pinigilan niya sa kanyang suot at iniwan niya ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas at lumabas. At nangyari na pagkakita niyang iniwan ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas sa labas, na siya'y tumawag ng mga tao sa kanyang bahay at sinalita sa kanila na sinasabi, "Tignan ninyo, na dinalhan niya tayo ng isang Ebreo upang tayo'y tuyain. Pinasok niya ako upang ako'y makilala at ako'y naghihiyaw ng malakas. At nangyari nang marinig niyang ako'y nagtaas ng tinig at naghihiyaw, na iniwan ang kanyang suot sa aking siping at tumakas at lumabas." at kanyang iningatan ang suot niya sa kanyang siping hanggang sa umuwi ang kanyang Panginoon sa kanyang bahay. At sinalita niya sa kanya ng ayon sa mga salitang ito na sinasabi, "Pinasok ako ng aliping Ebreo na iyong dinala sa atin upang tuyain ako. At nangyari na sapagkat nagtaas ako ng aking tinig at ako'y naghihiyaw, ay kanyang iniwan ang suot niya sa aking siping at tumakas sa labas." At nangyari na pagkarinig ng kanyang Panginoon ng mga salita na sinalita sa kanya ng kanyang asawa na sinasabi, "Ganitong paraan ang ginawa sa akin ng iyong alipin," ay nag-alab ang kanyang galit at dinala ng kanyang Panginoon si Jose at inilagay sa bilangguan sa dakong pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari, at siya'y natira roon sa bilangguan. Datapwat ang Panginoon ay sumakay Jose at iginawad sa kanya ang awa at pinagkalooban ng biyaya sa paningin ng katiwala sa bilangguan at ipinamahala ng katiwala sa bilangguan sa mga kamay ni Jose ang lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan. At ang lahat ng ginagawa roon ay siya ang gumagawa. Hindi tinitingnan ng katiwala ng bilangguan ang anumang bagay na nasa kanyang kamay, sapagkat ang Panginooy sumakay Jose, at ang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon. Nakakalungkot naman po yung nangyari kay Jose. Pinaratangan po siya ng asawa ni Potifar na may ginawa siyang hindi mabuti sa kanya. Kaya po nagalit sa kanya si Potifar at siya'y ipinabilanggo kahit mali po ang paratang sa kanya. Pero kinaawaan po ng Panginoon si Jose at siya'y nakasumpong po ng biyaya sa paningin ng katiwala ng bilangguan. Ipinamahala ng katiwala ng bilangguan kay Jose ang lahat ng mga bilanggo sa bilangguan dahil nasa kanya ang pagpapatnubay ng Panginoon. Ano po ba ang nangyari kay Jose nang siya ay nasa bilangguan? Magandang tanong yan. Bukas, God willing, yan naman ang ating tutuklasin, kaya huwag kayong liliban sa panonood ng Bible story. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang mga bumubuo sa ating bansa. Iba't iba man ang dialekto, nagkakaisa pa rin tayo sa pagiging pusong Pilipino. Mapanatili lang natin ang pagkakaroon ng pagkakaisa at kapayapaan, siguradong magkakaroon ng matatag na bansa.
Ang kailangan lang ay sundin lang natin ang mga kautusan sa banal na kasulatan. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Roma sa 14 at 19. Kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Kabilang sa ipinagdiriwang sa linggong ito ay ang National Tourism Week. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa turismo ng ating bansa? Yan ang ating alamin bukas kung naloobin ng Diyos. Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palagtasin sa mga wastong pagkain. Kalungkutan natin ay papawiin pagkatapos ng ulan, araw ay sisikatin. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman, sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan, nadidiligan, sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumuko na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, pag-ulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman,
Hanggang dito mga bata, bukas muli ay tayo magkita-kita kung loloobin ng Panginoon. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Magandang hapon mga bata! Ang kailangan nating materials ay tissue paper tubes, Bison, Bisayat, Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa turismo ng ating bansa? yan ang ating ialaman kung loloob. Alamin mo.